At pagkatapos sabihin ito, ang Young Master, gamit ang kapangyarihan ng makalangit na demonyo, sinira ang punong iyon at pagkatapos ay umalis doon. Parehong nakatingin sa kanya sina Wano at Wayno, habang umaalis at pagkatapos ay nagtanong si Wano, magiging okay ba talaga? Si Wayno, habang hawak ang kanyang mahabang balbas sa kanyang kamay, ay tumugon sa kanya na, ang Panginoon ay wala na sa ating kontrol. Ang matandang Huayno ay sumulyap sa nasirang puno sa likod nila at pagkatapos ay sinabi sa kanya, Hindi ko yun pinag-uusapan. Si Wano ay tumingin sa likuran sa bitak na iyon sa lupa at pagkatapos sa punong iyon at sinabi sa kanyang kapatid, sinasabi ko, kung talagang tama na ihagis ang ganoong uri ng bomba sa Merim. Silang dalawa ngayon ay higit na nag-aalala tungkol sa Merim sa halip na sa Young Master na si Yunwan. Nagbabago ang panahon at dumarating ang taglamig. Sina Huayno at Wano ay nakatingin sa mga hubad na puno na natatakpan ng nyebe at si Wano ay nakaupo samantala si Huayno ay nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos ay hawak ang kanyang balbas gamit ang isang kamay, tinanong ni Huayno ang kanyang kapatid, magaling ba ang amo? Sinagot siya ni Wano na, huwag kang mag-alala. Mabubuhay siya kahit papaano. Hawig na hawig lang siya ng yumaong emperador, hindi mo rin ba alam, Huayno? Nang marinig ito, may naalala si Huayno at natigilan. Pagkatapos, muling sinabi ng kanyang kapatid, hindi niya dapat kinalimutan ang mga banal na kasulatan. Sa isang lugar sa kabundukan, natatakpan ng nyebe, isang lalaki ang nakikipaglaban sa isang grupo ng mga tao ng ilang uri ng samahan. Ang lalaking iyon ay lubhang nasugatan at ang dugo ay lumalabas sa kanyang mga sugat at sinisipsip sa nyebe. Galit na sabi niya sa kanila na, basura bastard ng Orthodox faction. Kahit anong pilit mo, hindi mo masisira ang aming espiritu. Siya ang blue-faced demon king na si Hagon Pyo, at siya ay may makapal, at maitim na bigete at balbas at mayroon ding asul na marka sa kanyang mukha at napakalakas na tao. Ang pinuno ng iba pang mga kalaban ay nakatayo sa harap habang ang kanyang mga nasasakupan ay nakatayo sa likuran at si Hagon Pyo ay nakaupo sa harap niya na nakaluhod. Walang sando habang hawak ang kanyang malaking sandata sa kanyang kamay. Ang lalaking iyon ay tumingin sa kanya, ngumiti at sinabi sa kanya na, Hagon Pyo. Mayroon kang diwa ng isang martial master na gumala-gala sa henerasyon ngunit dito nagtatapos ang iyong swerte. Basta kami, ang Northern Blade Association, ay pumasok. Sumagot si Gon Pyo sa kanya, tama, iyon ang dapat mong sabihin. Hindi ba kayo ang orihinal na kumilos gamit ang inyong kapangyarihan? Pagkatapos ay hawak ng mahigpit ang kanyang sandata, sinabi niya sa kanya, maaaring ang Northern Blade Association ang nangingibabaw na puwersa sa Jiangzhou, ngunit isa rin akong disipulo ng isang mahusay na paaralan. Pagkatapos ay binigyan siya ni Gon Pyo ng isang masamang ngiti at nagpatuloy, na nagsasabing pumunta at sabihin sa pinuno ng Northern Blade Association. Darating din ang araw na ako, si Hagon Pyo, ay wakasan ang kanyang buhay. Ang pinuno ng Northern Blade Association ay nakikinig sa kanya ng walang ingat at pagkatapos tumingin sa kanya ng ilang sandali, sinabi niya sa kanya, hindi ko akalain na darating ang araw na yon. Ikinalat namin ang lambat ng langit at lupa para hulihin ang lahat ng 7 hari sa landas ng demonyo. Ang mga katulad mo ay dapat magpasalamat sa ganitong uri ng pagtrato, hindi ba? Ngumiti si Gon Pyo at tumugon sa kanya, isang lambat lamang ng langit at lupa, ang Hagon Pyo na ito. Samantala ay pinutol niya ito at sinabing, itigil ang pag-arte, si Hagon Pyo, at si Gon Pyo ay natigilan sa kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi ng lalaking yun sa kanya, sa palagay mo ba ay hindi ko malalaman ang iyong pekona? Dapat kong purihin ang iyong katapangan kung paano ka lumikha ng kaguluhan upang makagambala sa amin. Upang makatakas ang iyong kapatid. Kung gusto mong bumili ng oras ngunit nakilala mo ang maling kalaban. Nalilito pa rin si Gon Pyo nang itinaas ng kanyang kalaban ang kanyang hintuturo sa hangin at sinabi sa kanya, narinig yun? Anong gagawin? Napunta na yata sa underworld ang kapatid mo. Si Hagon Pyo ay gumagalaw patungo sa kanya sa galit habang hawak ang kanyang espada para sa pag-atake. Sinasabing, mga orthodox na bastard. Patay ka na ba sa pagpapatuyo ng mga buto ng landas ng demonyo? Ang pinuno ng talem ng Northern Association ay naghahanda din para sa laban. Pareho silang lumalaban ng buong lakas at ginagamit ang kanilang pinakamahusay na mga diskarte at kapangyarihan. Isang mahusay na labanan ang nagaganap sa pagitan nila nang tamaan ng Northern Blade ang kanyang kalaban sa kanyang noo. Pagkatapos ay umatake pabalik si Gon Pyo ngunit matagumpay niyang naharang ang kanyang pag-atake.
Pagkatapos ay sinabi ng Northern Blade sa kanya, "Sinabi mo ba ang mga binhi ng landas ng demonyo? Ang pag-alis sa mga bagay na iyon ay ang tamang gawin." Ngunit siya sa pagiging matigas ang ulo, ay tumugon sa kanya, "Kahit gaano pa kayo Kasenggit kumilos, kung ang taong iyon ang siyang hamarang sa kanya." Nagtatanong, ang taong yun. "Pinag-uusapan mo ba ang Grandmaster ng demonyong landas na si Hyukwo Jiang na labis mong hinahangaan?" Pagkatapos ay lumapit siya sa Gonpyo at nakatingin sa kanyang mga mata. Tinanong niya siya, "Dapat ko bang ipaalam sa iyo sa isang lihim?" Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang sikreto na parehong tumalikod ang Sword King ng Northern Sea at ang Azure Sea Assassin. Ano ang magagawa ng Grandmaster ng demonyong landas? Hindi mo ba masasabi kung paano siya hindi nagsasalita ng anumang mga hakbang, kahit na kayong lahat ay namamatay ngayon? Hindi sumasang-ayon si Gonpyo sa kanya at sinabing, hindi siya ganoong uri ng tao. May mga pagkakataong ang ating mga kapatid sa landas ng demonyo ay nakakaluhan ng dugo. Sa ibang paraan, ang Northern Blade ay nakatayo sa likuran niya at pagkatapos ay tumingin sa kanya patagilid at sinabing, "Masyado ka nang nagsasalita. Hindi ito nababagay sa iyong hitsura." Tapos inuutusan niya yung mga subordinate niya, "Guys, kunin niyo na siya." Lahat sila ay tumalon patungo sa kanya na may mga sandata para sa pag-atake at siya rin ay bumangon para sa laban. Inaatake sila ni Gonpyo gamit ang Thunderbolt Blade Arts, brutal na puwersa ng demonyo. Nagalit ang kanyang kalaban sa kanyang kapangyarihan at tinawag siyang parang baboy ramo. Nakikipag-away siya sa mga taong iyon nang may dumating na 3 tao sa kung saan at nakatayo sa likuran niya. Ang isa sa kanila ay nagtanong kay Gonpyo, "Mayroon ka pa bang natitirang enerhiya sa loob para gamitin ang Enhanced Aura Chi?" Sa una, nalilito siya ngunit pagkatapos ay inaatake sila na matagumpay nilang na-block. Galit na nakatingin sa kanila si Gonpyo, nagtataka. Hinaranggan niya ang aking Enhanced Blade Chi, gamit ang kanyang Enhanced Sword Chi. Tapos tinatawag niya sila, "Mga bastos kayo." Sila ang 3 eskrimador ni Tian Shan. Ang isa sa kanila ay Commandant at sinabi sa kanya, "Gonpyo, ikaw na ngayon ang huling ng Demon King Clan's 7 Kings of the Demonic Path. Matatapos na ang paghahanap ngayong araw. Pagkatapos namin kayong mapuksa." Sinagot siya ni Gonpyo na, "Sa palagay mo ba ay nagtagumpay ka na sa paghahanap sa taong inaakala mong scummy Orthodox warriors?" Mayabang na sagot sa kanya ng lalaking may asul na mata, "Sobra kong pinaghirapan dahil sayo. Mamatay ka na lang ngayon." Sabay-sabay na itinaas ng 3 ang kanilang mga espada at ginamit ang Power Invisible Sword Net at tumalon patungo sa kanya para sa pag-atake. Samantala sa kanyang isip, iniisip ni Gonpyo na, "Mga kapatid, susundan kita sa lalong madaling panahon." Sa pag-iisip nito, gumagamit si Gonpyo ng Thunderbolt Blade Arts, ang huling strike na naglalabas ng ilang uri ng agos sa kanyang braso pagkatapos ay gumagalaw patungo sa kanila para sa pag-atake gamit ang Thunderbolt Bottomless Force para sa pag-atake. Nag-aaway sila sa isa't isa nang dumating si Yunwen doon at inatake si Gonpyo at ang kanyang sandata ay nahulog sa lupa at inaatake din ang 3 pa. Lahat sila ay huminto sa pakikipag-away at ngayon ay nakatingin sa kanya na may pagtataka sa mga mukha ngunit nakangiti si Yunwen at sinabi sa kanila habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, "Pathetic bastards. Pinapanood ko lang kayo sa inyong laban, dahil mukhang interesante, ngunit lahat kayo ay arogante dahil lang sa kayo ay mga martial master." Ang 3 eskrimador ng Tian Shan at si Gonpyo ay nakatingin kay Yunwen na may pagkalito at galit. Ang isa sa kanila ay nagtataka na, ninakaw niya ang kanilang mga sandata sa isang iglap. Sino sa mundo ang lalaking iyon? Galit na sinabi ng isa sa 3 eskrimador kay Yunwen, "Ikaw bastard. Sino ka para makipaglaro ng ganito?" Ngunit hindi natakot si Yunwen at tumugon sa kanya, "Well, hindi ko nakikita na makipaglaro ng kalokohan sa inyo. Ngunit nakikita Mr. Martial Artist na kinukuha ang ninakaw na sandata. Ito ba ay malaking insulto para sa kanila?" Galit na sagot ng matanda, "Ano? Ikaw ay sisiw na basang-basa pa sa likod ng tenga." Ngunit pinigilan siya ng ibang mga kasamahan niya, na nagsasabing, "Martial brother." Pagkatapos ay sumulong siya sa young master, binati siya at tinanong siya, "Sino ka sa mundo? Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Siya ang pangalawang espada ni Tian Shan, si Hadukyong. Itinuro ng young master ang kanyang sarili at nagtanong, "Ako ba?" Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili, sinabi ang kanyang bagong pangalan, "Ako ang Heavenly Demon Scribe, Heaven Destroyer."
Natuwa ang mga heavenly demons dito at sinabi sa young master habang tumetawa, gaya ng inaasahan, gusto kita. Ang young master ay tumingin sa heavenly demon na may galit at pagkatapos ay ang heavenly demon ay tumugon kaagad, fine. Tatahimik ako. Kaya kung manahimik, natutunan ni Yunwen ang isang kasulatan na nagpapahirap sa heavenly demon mula sa Twino. Ang pangalawang swordman ay masayang tumugon na, kaya, ikaw ay, ang Heaven Destroyer Il Shamushiel, ang Heavenly Demon Scribe. Nagalit dito ang Heaven Destroyer at sinabing, ano ang pinagkakaabalahan mo? Siya lang ang Heavenly Demon Scribe, Heaven Destroyer. Ang isa sa dalawa pang eskrimador na nakatayo sa likuran, ay nagalit at nagsabi, mga tanga, bakit kayo nagpapakilala? Ang lahat ng mga subordinate kasama ang tatlong swordsman at si Hagunpyo ay nakatayo sa paligid. Habang ang Heaven Destroyer ay nakatayo sa gitna. Pagkatapos ang unang eskrimador na nagsasabing, tumabi, gumagalaw patungo sa young master. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang hintuturo patungo sa Heaven Destroyer at galit na sinabi sa kanya na, sino ka para maliitin kami? Sa nakikita mong daldaw tungkol sa Heavenly Demon at kung ano-ano pa, hindi nagkakamali na isa ka ring practitioner ng demonic path. Papatayin kita kasama niya. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na patayin siya. Lahat sila ay gumagalaw patungo sa Heaven Destroyer para sa pag-atake habang ang Heavenly Demon ay nagsabi sa young master na, don't tell me you're just going to sit by, but the young master being confident, smile at tumugon sa Heavenly Demon. Sa tingin mo ba malapit na akong mamatay ng walang kabuluhang kamatayan pagkatapos natiisin ang malaimpyernong panahong yun? Samantala, inaatake siya ng isa sa kanila ngunit mahusay siyang umiwas at umatake pabalik. Pagkatapos ay ang dalawa pang gumagalaw patungo sa kanya para sa pag-atake at ginagamit ang kanyang kamay para sa pag-atake. Ang Heavenly Demon na nakatingin sa kanya na nakikipaglaban, ay nagsabi sa kanya, ni hindi mo magamit ng maayos ang kalahati ng iyong kapangyarihan. Pero galit itong sinagot niya ng, shut up. Ang Heaven Destroyer ay nakikipaglaban sa kanila gamit ang lahat ng kanyang lakas at pagkatapos ay tinawag ng isa sa tatlong eskrimador ang kanyang mga nasasakupan, kayong mga hanggal na bastard. Pagkatapos ay isang espada ang lumapit sa kanya mula sa kung saan at nahuli niya ito at pagkatapos ay gumagalaw siya patungo sa young master para sa pag-atake. Ang young master ay nakatingin sa kanya na may pagkalito at pagkatapos ay sinabi, shoot. Tinitingnan ng lalaking iyon ng may pagkalito, ang mukha ng Heaven Destroyer at sinabi sa kanya, hindi ka dapat nag-ambala. Siya ay nakatayo sa harap niya na may hawak na espada at pagkatapos ay inaatake siya. Iniisip, ang pakiramdam na ito, nakuha ko siya. Samantala, itinaas ng Heaven Destroyer ang katawan ng isa sa tatlong eskrimador sa hangin, ay nagsabi sa kanya, hindi mo ba alam na ang iyong buong katawan ay ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang? Bakit mo sinira ang buhok niya? Ngunit matanda, pinapayagan ka bang putulin ang iyong mga kaalyado ng ganito? Tila ang tao sa halip na putulin ang Langit Destroyer pinutol ang kanyang kapwa. Nagalit siya dito at sinabing, ikaw ay mayabang na bastard. Pagkatapos ay hinampas siya ng young master sa mukha gamit ang paa niya at nalaglag siya dahil sa lakas. Ang dugo ay nagsimulang lumabas sa kanyang ilong at siya ay nakaupo sa nyebe ng nakaluhod. Lahat sila ay nakatingin sa young master na may galit at tinawag siya, you bastard. Pagkatapos ay lumipat ang dalawang lalaki patungo sa Heaven Destroyer para sa pag-atake. Ngunit iniiwasan muna niya ang mga ito at pagkatapos ay umatake pabalik gamit ang kanyang binti at martial arts technique. Ang eskrimador na pula ang ilong ay nakatingin sa kanila at pagkatapos ay nagtanong, ano sa palagay ninyo ang ginagawa ninyo? At pagkatapos ay sinabi sa kanila, patuloy na itulak dahil sila ay mas marami. Lumapit sa kanya ang Heaven Destroyer, tumingin sa kanyang mga mata at sinabing, parang gusto mong makipag-away gamit ang mga numero. Nataranta ang lalaking iyon at napaatras, at napatingin sa kanya nagtataka, napamura, lumabas siya sa harap ng ilong ko ng walang bakas. Naiisip niya na nang makita niya ang Heaven Destroyer na may kakaibang posture sa pakikipaglaban habang nakatingin sa kanya. Nagtataka sa kanyang tindig. Ang Heavenly Demon ay ngumisi at tinanong ang young master para saan gagamitin ang kakaibang pose ng young master. At pagkatapos ay buong lakas na tumama sa snow at pagkatapos ay lumikha ng iba't ibang uri ng mga bilog sa paligid niya. Natuwa ang Heavenly Demon dito at sinabing, tama, ang martial art na ito ay parang simbolo ko. Ginagamit ng Heaven Destroyer ang Heavenly Demon Rolling Steps martial arts technique at gumagawa ng maraming duplicate ng kanyang sarili.
Tinitingnan nito ni Haganpyo nang may pagtataka at pagkatapos ay tinanong ang kanyang sarili na, nakikita ko ba ang mga bagay ngayon? Sinasabi ng eskrimador sa kanyang sarili na, isa ba itong pamamaraan ng ilusyon? Pagkatapos ay tiningnan sila ng young master na may pulang mata at nagtanong, hindi ako sigurado kung bakit hindi mo nakikita para sa iyong sarili. Pagkatapos ay gumalaw siya patungo sa young master na may galit sa pag-atake. Sinabing, sa tingin mo ba kami, ang tatlong eskrimador ni Tian Shan ay mahuhulog sa isang ilusyon lamang na pamamaraan? Pagkatapos ay inaatake niya ang isang Heaven Destroyer ngunit walang nangyari at nagtataka siya, ang aktwal na katawan ay naroroon? Ngunit pagkatapos ay umatake ang isang Heaven Destroyer mula sa likuran. Ngayon ay tatlong Heaven Destroyers ang sabay na lumalaban at pagkatapos ay inatake ng isa sa kanila ang eskrimador at pinutol ang kanyang braso. Siya ay nakatingin sa kanya na may takot ngunit hindi sila huminto at nagsimulang pumatay ng iba isa-isa ngunit ang mga nabubuhay ay tumatakbo mula doon para sa kanilang buhay. Nakatingin sa kanila ang young master habang sila ay tumetakas. Pagkatapos ay tinanong siya ng makalangit na demonyo, hindi mo ba sila hahabulin? At sinabi ni Huaining, amit ba? Sumagot ang young master sa heavenly demon na, hindi, nakakainis lang, kaya tapusin natin ito para sa araw na ito? Naguguluhang nakatingin sa kanya si Haganpyo at saka sinabing, dahil nakakaabala, dito mo ba ibabalot? Nagtataka si Haganpyo, sa mundong ito ng Merim. Ang heavenly demon ay tumawa na parang masama at sinabi sa young master, gaya ng naisip ko, mayroon kang mga katangian na sumunod sa akin. Si Huaining ay kalmado rin at kalmado at ang tanging nasabi ay, amit ba? Sabi ni Haganpyo, isang hindi kapanipaniwalang karakter ang lumitaw. Narinig ng young master ang boses na nagmumula sa likuran at pagkatapos ay tumalikod siya at nakita na ang Haganpyo ay nakayuko sa harapan niya sa lupa. Ang young master ay nakatingin sa kanya na may pagkalito pagkatapos ay bumangon siya at sinabing, mahusay na mandirigma. Payagan mo akong sumama sa iyo. Naramdaman ito ng young master na parang cringy at tumakbo mula roon, na nagsasabing, no way, ikaw na mabalahibong matandang lalaki. Patuloy na sinasabi ni Haganpyo, mahusay na mandirigma, pero hindi siya tumitigil, sa